Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo, the Ring Master of Scrutiny. And there is discernment, clear vision, details, mga ganyan. So, maaari, no, na ang iba sa inyo rito, Virgo, you may need to do some kind of discernment before you make a decision, before you make any move, 'di ba? Tignan ninyong maigi, no? Pag-isipan ninyong mabuti, tignan ninyong maigi ang inyong mga sitwasyon. Do not be deceived by appearances or do not settle down sa kung ano lang yung nakikita mo. Sometimes we need to go beyond that, no? Hindi po pwedeng kung ano nakita natin, okay na tayo diyan, 'di ba? Kasi sometimes may mga hidden ano pa 'yan, may mga hidden things pa na kailangan nating busisiin, kailangan natin tignan, no? Para hindi tayo mabudol at hindi tayo mag-end up na mag-waste lang tayo ng panahon natin, ng resources natin, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya kailangan, no, na we need to go beyond kung ano man yung ano lang, kung ano nakikita ng mga mata natin. So, tingnan natin ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have freedom. Ayan. So, siguro, ano na, maglalakas ng loob na kayo na palayain ang inyong sarili from, from restrictions. Po pwedeng may mga bagay na hindi kayo nagagawa kasi merong nagbabawal, or po pwedeng may mga bagay kayo na hindi nagagawa for whatever reason, may mga sitwasyon na is holding you back, no? Po pwedeng ganon. Pero whatever the case may be, you're going to free yourself now, no? Baka maglalakas ng loob na kayo ngayon na kumalas sa kung ano man na restrictive energy na to, or po pwedeng magagawan mo to ng paraan na, let's say for example, po pwedeng matransaction mo. Diba? Kung tao ito na pumipigil sa'yo, baka pwede mo makausap, baka pwede mo mapakiusapan, mag-agree kayo, mag-compromise kayo, sa mga aring ganon. Kaya magiging malaya ka pa rin na gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. Or pwede rin, no, na aalis ka sa sitwasyon na to na is restricting you, no, kung ano man yung gusto mong mangyari or gusto mong gawin sa buhay, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa. Virgo, maraming salamat, no, for subscribing sa aking channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Okay? So, thank you. So, tignan natin kung ano ba mga mensahe sa'yo. We have the 7 of Wands. Ayan. So, mag-iingat kayo, no? Mag-iingat kayo. You need to be discerning talaga, no? We have discernment. You need to be discerning before you face any kind of problema or any kind of meron ako naririnig na bullying. Maybe someone is bullying you, someone or baka may mga tao sa paligid ninyo that are bullies, that are trying to intimidate you, yung mga ganon. So, be discerning about the situation, your situation. Pag-isipan mong mabuti kung yan ay papatulan mo or dededmahin mo. Nasa sa inyo yan, ano? Tignan ninyo yung inyong sitwasyon kasi iba-iba tayo. So, may mga isipin mo lang, no, na you need to choose your battles kasi may mga sitwasyon na kailangan na lang natin dedmahin. May mga sitwasyon din na kailangan nating harapin, labanan, 'di ba? Depensahan ang sarili natin, something like that. So, it's all up to you, depende sa inyong sitwasyon, okay? Alam nyo na kung ano yung tama at ano yung mali, ano yung pwede ninyong i-tolerate, ano yung hindi pwede palampasin. So, we have 5 of Wands. Ayan. So, pwede talaga na merong conflict dito, no? Baka merong nakikipag-away sa'yo or merong nang-aaway sa'yo. Pwedeng work-related ito, pwedeng pamilya, maaaring may hindi kayo pagkakaintindihan with someone or with a group of people, yung ganon. So, kung kailangan depensahan ninyo yung sarili mo, protektahan mo yung sarili mo, then do so. Pero yun nga, as I've said earlier, tignan ninyong maigi ang inyong sitwasyon, okay? Kasi baka kung papatulan mo pa to, baka hindi naman to talaga kapatol-patol, sayang lang ng oras mo, sayang lang ng energy mo, diba?
Kaya tignan ninyong maigi. Sipatin ninyo ng maayos. We have 8 of Cups. Maybe you're going to turn your back, no, on this situation. Pwedeng pipiliin mo ditong iwanan ang sitwasyon na to, talikuran ang sitwasyon na to, deadmahin ang sitwasyon na to. Pwedeng ganon. Or pwedeng you're just going to remove yourself from that, no? Maaaring hindi ninyo ito papatulan, hindi kayo magsasalita, hindi kayo makikipagdiskusyon, but you are just going to choose to turn your back on that quietly. Pwedeng you're going to move on from that, no? Pwedeng you're just heading towards a different path, no? Na kung saan sa tingin ninyo makakabuti sa inyo, na sa tingin ninyo mas makakampante kayo, mahahanap ninyo yung peace, 'di ba? Kasi kung ito'y toxic situation, 'di ba? At alam mo namang now you have a choice na makahanap, no? Or makapunta ka sa isang sitwasyon na way better than this, na walang stress, mas doon mo mahahanap yung happiness mo, yung fulfillment mo, yung peace, why not go for it, 'di ba? So, for some of you, maaring ganun ang gagawin mo. So, siguro, ayaw mo nang nakikipag-away ka, ayaw mo nang nakikipag-discussion ka, something like that. Kaya, maybe you're just going to turn your back on these people, no? Or this situation. And kung saan ka man papunta, no? Kasi 8 of Cups ito, ang sunod dito is 9 of Cups, which is wish fulfillment. So, kung saan ka dito patungo, that is where you're going to be happy, no? At maaring dyan mo mahanap din ang wish fulfillment mo. So, we have High Priestess. Ayan. So, you are very sensitive and very intuitive. Virgo, laging matalas ang inyong radar, 'di ba? Your psychic abilities are always on point. Kaya reminder ito sa inyo na makinig kayo sa inyong intuition. Sa mga nangyayaring ito sa buhay ninyo, makinig kayo sa inyong intuition because the universe is always there to guide you. The universe is always there to lead you towards the right path, towards the right thing for you to do. Okay? So, what else? We have 5 of Cups. Ayan. So, pwedeng malungkot kayo kasi syempre, kapag tayo ay, let's say for example, 'di ba? Could be trabaho. Maybe you've been in this job for quite some time na, so you have developed rapport and friendship na with the rest of your colleagues, 'di ba? Pero tapos pag-aalis ka, 'di ba? Kunyari magre-resign ka sa trabaho. 'Di ba? Kahit papaano, even if meron ka ng bagong trabaho, even if alam mo na magiging maganda nung iyong sitwasyon doon sa bago mong papasukan trabaho, but because nag-develop ka na, 'di ba, ng parang familyhood doon sa trabaho nga alisan mo. Kaya malungkot, may bigat sa dibdib, 'di ba? Kaya syempre kasi mamimiss mo sila, yung mga kaibigan mo diyan, yung trabaho mo siguro, maaaring minahal mo talaga ang trabaho mo din diyan, but it's time to move on na, 'di ba? Kasi kung hindi naman ito healthy para sa iyo, hindi na maganda ang mga nangyayari. But yeah, normal 'yon na magkakaroon talaga kayo ng sadness. Pero yun nga, no, yun nga, kailangan na mag-move on. So, natural lang yon, no, na when you are detaching from someone or from something, 'di ba? Talagang, ano yon sa atin, natural yon na merong lungkot tayong mararamdaman somehow. And maybe that is the case, no? So, what else? We have 3 of Pentacles, no? So, huwag kang mag-alala, no? Sa pag-alis mong ito, that is the beginning of your success. Sa pag-alis mong ito, dito, meron kang mga taong makakasama na will be very supportive of you, will be very helpful of you. Meron kang mga tao dito na makakatulong sa'yo para na mas maging maganda ang buhay mo, mas maging healthy, mas maging maayos, masaya ang inyong sitwasyon dito. And this is going to be siguro the start, no, of your success. Ito na yung simula ng pag-alagwa mo sa buhay, pagtatagumpay mo sa trabaho, pagtatagumpay mo sa kung ano man ang mga bagay na pagkakaabalahan mo. No? Kaya good luck sa'yo kasi maaaring yung move na to na gagawin mo could be the breakthrough para sa'yo. Maaaring dito ka na magsisimula na talagang makamit mo ang tagumpay. No? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.